Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at muli ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem na muli po akong nag-aanyaya sa inyong lahat na muli kaming samahan sa ganap na isang oras po sa pananalangin at pag-aaral po ng salita ng Panginoon dito po sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan na pinangungunahan po ng ating Pastor Mike Tigan. Ayan, at babati po muna tayo ng mga nakakasama na natin sa oras na ito. Ang Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Maging kay Brother Eugene Cabaya, good afternoon. And then Ma'am Joyce Digan, good afternoon po. Kay Sister Carmelita Belen, good afternoon din po. At kay Brother Sam Digan, good afternoon. Ayan. At kung kayo po ay mapapadaan, ang aming pong request ay kayo po ay mag-leave ng comment or emoji upang mamaya po sa pagtatapos ng ating gawain ay mabati po namin kayo. Ayan po, tayo po ay magsimula na. Let us pray. Maraming banal na nasa langit, maraming salamat Panginoon. Muli nyo kami binalik sa atin ng panalangin at kami po ay may kalayaan at meron po kaming platform upang kami po ay sama-sama na makapanalangin sa inyo at makapag-aral din po ng salita ng inyong banal na salita. Maraming salamat Panginoon sa oras na to, sa hapon na ito. Patuloy niyang pagpalain ang bawat nakikinig at maging sa manonood pa po ng mga replay, kayo po magpala sa bawat isa. Gabayan niyo po kami ngayong hapong ito. Ito ang aking hiling at panalangin sa pangalan po ni Jesus naming Panginoon. Amen at Amen. Ayan. At dadako po muna tayo sa pagbabasa ng ating mga ilang prayer requests and sick brethren. Sisimula po tayo. Of course, sa ating praises and thanksgiving, babati po muna tayo ng mga ating mga mahal sa buhay na magdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. At noong March 24 po ang Sister Lynn Avestruz, at ngayong araw pong ito nagdiriwang ng kanilang birthday sina Pastor Edison Makabatas at si Ma'am Marie Silaw. Happy birthday po. And then bukas, March 27, Ma'am Rowena Datur. March 28, si Jed Paulo Nicolas. And then sa March 29 naman po ang Brother Guard de la Paza. And then sa March, de la Paz lang. Okay, sorry po. Brother Guard de la Paz. And then sa March 31 ay si Preacher TJ Mabalot. Ayan. At advance happy birthday po sa lahat po ng ating nabanggit. Dadako na po tayo sa ating mga praises. Ako po ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat nagbigay po siya ng mga tao na may mapagbigay na puso, ang aming family and friends na talaga naman pong nang nalaman nila na mayroong mga pinansyal na pangangailangan ang ating youth campers, sila po ay nagpadama ng kanilang pagmamahal. At Panginoon na po ang bahala magpala at magpapasalamat po ako kay Ma'am Baby Villamiel, kay Sister Sarah at Sarah Villamiel, maging sa aking nanay Amihan Yabut, at sa aking kapatid na si Patricia Yabut for your generous hearts. Ayan, purihin po ang Panginoon. And then from Sister Venus Belen, praises po, nagkaroon na po siya ng bagong violin instrument. And then from Sister Carmelita Belen, praises din po sa bagong instrument ni Venus at sa patuloy po na hindi po sila pinapabayaan ng Panginoon sa paggabay po sa kanilang pamilya. Ayan. Okay. At kung meron po kayong praises o kung meron po kayong mga prayer request, paki-comment na lang po sa ating live upang ito po ay maisama natin sa ating prayer time mamaya. Excuse me. Dadako po tayo sa sick brethren and loved ones at babanggit lang po tayo ng ilan dito, pero mamaya po ay papanalangin natin lahat ng ating nasa listahan. From Sister Helen Paras, patuloy na ipanalangin ang ima, ang kanya pong health at ang lahat po ng may karamdaman. Patuloy natin ipanalangin ang Ma'am Baby na mayroong high blood pressure. Sama rin po natin sa prayer sina Ate Percy at JJ Zapata sa kanila pong mga karamdaman. At from Ma'am Carrie Ortega po, ang Pastor June Ortega, sabi po dito, we really appreciate po your prayers at pinapalakas po ang heart ni Pastor para sa procedure na gagawin at pakisama po sa prayers na makuha po sa angioplasty at huwag na po sa bypass. At sa napapasalamat po sila
sa MIBC Silangan po. Patuloy nating ipanalangin ng Pastor June Ortega, gayon din ng Pastor Nel Datur na mayroong high blood pressure. At from Angelica de Guzman Guson, patuloy natin ipanalangin ang ubo ng kanyang anak, dalawang anak, ang pinansyal po nilang pangangailangan, at and po maging ang kanyang panganay na meron na pong malalang ubo. Panalangin po natin yan. Sama rin po natin sa panalangin ating mga expectant mothers, Sister Agnes Casiao at si Arabel Bautista Ocampo. At dadako po tayo sa ilang mga prayer request. Tignan ko lang po, no? Ayan, magandang hapon po kay Sister Baby Aya. At kasama rin natin si Deacon George Cardenas. Good afternoon po. Nanay Amihan Sara Yabud. Good afternoon po. Kasama rin po natin ay wala na pala. Okay. Sino po? Nanay Dory Santos. Good afternoon po. Ayan. So sa ilang pong mga prayer requests, pasama natin sa panalangin. Ano po? Ang from Nanay Gertrude Severino, ang family's health and loved ones. Sama rin po natin ang Nanay Susan Jose Gloriani, kanyang kalakasan, kalusugan, maging ang kanyang heart's desires. Sama rin po natin sa panalangin ang Sister Venus Belen, kanyang kahilingan ay wisdom and knowledge po sa pag-aaral, pag-iingat at paggabay sa family Belen, at maging maayos ang lahat, ang pagtugtog ng kanyang instrument. Gayon din ang sana daw po ay makapasa sila sa kanilang exam. Ayan. Sama rin po natin ang prayer request, at sandali po, ayusin ko lang po dito, ano. Ayan. Alright. At sama rin po natin sa prayer request, ang prayer request ni Sister Gwyneth Bilen. Ang kanya pong kahilingan, maipasa ang kanilang exam kanina, pati ang entrance exam sa college, ang kaligtasan po ng bawat isa, at ang kanilang financial needs. Mukhang exam muna bago bakasyon, ano. Nawain nakapag-aral kayo, ano, mga kapatid. Ayan, at sama rin po natin, ano, ang ating mga elders and senior citizens and widows and widowers. Ang Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamel, Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabut, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gismundo, Preacher Renato and Sister Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, ang Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras. Sama rin po natin Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Gertrude Severino. Sama natin sa panalangin Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, ang Brother Nick and Sister Lilia Santos, ang Sister Lourdes Mercalesia, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Nanay Norma Santos, Nanay sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame. Sama rin po natin sa prayers sina Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez, Nanay Leonarda Saren, Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, ang Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, Tony and Letty Garovillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, Sina Milagros Loquiao, at si Rowena Galdones. Ayan, tignan ko na po kung meron po tayong humabol na mga prayer request. At magandang hapon din po kay Brother Alexander Mabansag. Ayan. Okay. Alright. Sige po. At kung patuloy, kung kayo po ay meron mga prayer request, i-comment nyo lang po sa atin sa ating live upang maisapan po natin sa ating prayer time mamaya. Ayan. At this point po ay dadako po muna tayo sa isang special number. Nanganguhay ko nooy laging nangangamba. Ang pagluhay di ko kaya at wala
tunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ay makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaang noon pa may hinihintay, aking Panginoon, sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon, sa aking buhay, sa aking buhay. Maraming salamat po sa tanging bilang na yan mula po kay Sister Sheila. Ang title po ay Kapayapaan. At na-miss din natin siya, no? Medyo matagal natin siyang hindi narinig. At para hindi rin po tayo magsawa sa kanya, muli po tayo nag-aanyaya sa ating young people, mga instrumentalists. At ang katunayan po, ang Brother Cyril, meron na pong sinend sa akin na recording. At next week po ay baka siya na ang ating isalang ano po. Pero patuloy po tayong nananawagan sa ating mga instrumentalists, no? Na makapag-record po kayo ng special numbers para maging kabahagi po kayo ng Hardin ng Panalangin. Ayan, at magandang hapon po, Nanay Susan Jose, good afternoon. Okay, at tingnan ko na po kung meron pang humabol. Ayan, good afternoon po. Nanay Elvie Rivas, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Magandang hapon din po kay Nanay Fe Carpio at kay Ma'am Baby Villamiel. Good afternoon po. Ayan. Nanay Dory, sing on po. Ma'am Sheila, kailan kaya gaganda ang boses ko? Ma'am Dory, inaanyayahan po namin kayo, no, na makapag-record din po sana kayo at tayo po ay ipalabas po natin yan dito sa Hardin ng Panalangin. Ayan, magandang hapon po, Nanay Fe Carpio. Ayan, at tayo po ay dadako na sa ating short devotion this afternoon. Please get your Bibles at ang ating pag-aaralan po ay kukunin natin sa Book of Isaiah. Ito po ay nasa Old Testament. Ito po, Book of Isaiah. Ayan. Pagkatapos po ng Book of Proverbs. Ecclesiastes pala. Mali pala ako, Song of Solomon. Hindi ko po kasi memorize yung the books of the Bible. Hindi ko siya kinakanta. Alright. Sige, dito na tayo sa Book of Isaiah. Chapter 55. Ayan. Isaiah 55. At ang verse po natin for our main text today ay from verse 8 to 9. Excuse me po. Isaiah 55, 8 to 9. The Bible reads, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Ang title po ng ating short devotion, The Ways God Expresses His Love. The ways God expresses His love. Tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming dakila na sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita na aming pag-aaralan
Ngayong hapong ito, nawa Panginoon, ito po ay tanggapin ng buong puso ng lahat ng nakikinig at ang marinig po nila ay ang inyong salita, ang inyong wisdom, Panginoon, hindi po ang sa akin, hindi po ang aking kahinaan. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo kaming gabayan sa pag-aaral ng inyong salita, bigyan niyo kami ng wisdom, knowledge, and understanding, O Lord, so that we may apply the wisdom in our everyday lives. Maraming salamat. Ito ang ipanalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. The ways God expresses His love. Nung araw, no, meron akong hindi pa uso ang ano nito eh. Hindi pa uso ang YouTube, no. So matagal na panahon na. Parang may nabasa akong article about learning, no, to understand yung tinatawag na love language ng iyong asawa, no. Kasi mayroon daw kasing iba't ibang ways to express love. At may mahalaga sa isang mag-asawa na maintindihan nila kung paano nag-express ng love o pagmamahal ang bawat isa. So, yung iba nag-express ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. Especially pag may kasalanan, ano? Yun yung kanilang love language. Yung iba nag-express ng pagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod, pagsisilbi, no? Pinagsisilbihan nila ang kanilang asawa. Yung iba naman ay nag-express ng kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng salita, no? Yung talaga bang walang patid o kaya ay hindi ang tawag dito, yung hindi lumiliban o walang sandali na lumilipas, na talaga nag-express sila, nagsasabi sila ng pagmamahal nila sa kanilang mga asawa. Yung iba naman hindi nagpapakita o hindi nagsasabi ng mga words of love, pero pinapakita naman ito through the actions. Yun. So, pag naiintindihan po natin yung tinatawag na expression, how your spouse expresses your love, ginagawa mo po nitong mas enjoyable and fulfilling ang relationship, no? Ang relationship ng mag-asawa, kasi naiintindihan ng bawat isa na kung paano ang ating pangangailangan na mahalin ay na-fulfill ng ating kabiyak. Kasi kung hindi mo naiintindihan kung paano mag-express ng pagmamahal yung asawa mo, you will feel empty, no? Ang mararamdaman mo parang hindi ako mahal ng asawa ko. Pero hindi lang siguro natin naiintindihan kasi iba yung pamamaraan na expression niya ng pagmamahal sa iyo. Kaya knowing how to understand your spouse's love language is important, kasi nafi-feel nito, no, yung need natin bilang mga tao na mahalin at magmahal. And yes, hindi naman po ito limited sa mga spouses lang, sa mag-asawa. Kung naiintindihan ng mga anak, no, kung paano nag-express ng pagmamahal sa kanila ang kanilang mga magulang, magkakaroon tayo ng less conflict, no, mga less problems, na siguro mas kokonti ang mga anak na nagre-rebelde kapag naiintindihan nila na ito ang mga paraan kung paano sila minamahal ng kanilang mga magulang. At siyempre, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, tayo din po ay naniniwala, no, na tayo ay anak ng Diyos. Ito po ay mababasa natin sa Book of John. John 1:12-13. Sabi po rito, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Sa ating pong teksto na binasa, di ba? Sinasabi po rito na ang mga mananampalataya, pagka tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, tayo po ay nagiging born again, no? Tayo po ay nabubuhay muli bilang bahagi ng pamilya ng ating Panginoong Diyos. We become children of God. At tayo bilang anak ng Diyos, kailangan matutunan din po natin. We should learn how God expresses His love to His children, di ba? Wala namang pinakaiba sa mga binanggit natin kanina, na kung mas naiintindihan natin kung paano nag-express ng pagmamahal ang Diyos sa kanyang mga anak, mafu-fulfill nito, na makikita natin, talagang mararamdaman natin at maiintindihan natin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. So,
Una, kailangan muna nating i-acknowledge, no? Katulad nung binasa natin sa ating main text, ang kaisipan ng Diyos, ang kanyang pamamaraan ay hindi katulad ng sa atin. It is always higher than us. His thoughts are not our thoughts and His ways are not our ways. Mas mataas po ang pamamaraan at ang pag-iisip ng Panginoon. So, discuss po natin ngayong hapong ito, paano ba ine-express ng mundo ang kanyang pagmamahal versus dun sa kung paano ine-express ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Una, minsan kasi, hindi minsan, kadalasan, napagkakamalian natin, no? Na pagmamahal, pagka ang ginagawa natin, pinababayaan natin. So, ang tawag po dito ay tolerance. Yung pagka may ginawang mali, okay lang, hayaan mo na, bata no? Akala natin, pag ginagano natin yung mga bata at hinahayaan natin sila na gawin nila yung gusto nilang gawin, akala natin minamahal natin sila. Pero sa totoo lang po, kapag kayo nakakita ng isang tao na punong-puno ng pride, no? At punong-puno ng entitlement, ibig sabihin dapat ganito yung serbisyo sa kanya, dapat meron siyang ganito. So most probably itong taong ito ay pinalaki na hindi napapalo, hindi napaparusahan at pinababayaan lang ng magulang na gawin ang kanyang gusto. Kasi pwede lahat excuse me, iniisip na 'di ba, kung hindi naman siya pinabawalan ng bata at bata pa siya, bakit siya pagbabawalan ngayon? Kung nung araw lahat ng gagawin niya nung bata pa siya ay okay lang, so hanggang paglaki niya ganun yung gagawin niya, na basta gawin niya yung gusto niya, okay lang. Ganun po ang nagiging epekto ng ganitong klasing pagmamahal. Napakadelikado po, no? Hindi po pagmamahal ito. Na pag hinayaan lang natin yung bata na gusto nila yung gusto nilang gawin kahit mali. Sabi nga dito, but God chastises His children. Ang ating Panginoon, pinaparusahan niya ang kanyang mga anak. Mababasa po natin yan sa Hebrews 12. Ayan po. Hebrews 12, 6-8. Sabi po rito, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Yan po, malinaw na sinasabi ng ating banal na kasulatan na kung ikaw excuse me, na kung ikaw ay tinanggap ng Diyos na anak, no? Lahat po ng kanyang anak na minamahal, kanya pong pinaparusahan, kanya pong pinapalo, no? Kapag nagkakaroon ng pagkakamali. Parang sinasabi nga rin po dito, sino bang ama? 'Di ba? Anong klaseng anak ba 'yan? Kapag hindi pinapalo ng ama. Sabi sa verse 8, but if ye be without chastisement, pag ikaw ay hindi pinapalo, hindi pinaparusahan, hindi sinasaway, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Baka ikaw hindi talaga anak. Kapag hindi ka man lang napagalitan ng iyong ama. No, sabi po rito, malinaw, God does not tolerate sin. Hindi pinababayaan ng Diyos na magkasala lang tayo na magkasala. Kahit nga po tayo na mananampalataya na, kahit tayo ligtas na, no, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo, kapag tayo patuloy po tayong nabuhay sa kasalanan, God will chastise us. God will punish us. Katulad na kung paanong si King David ay pinarusahan ng ating Panginoon nung siya po ay nagkasala. Diba? Siya po ay nangalo niya at pinapatay pa po niya yung asawa ni Bathsheba para po maging mag-asawa sila. Gayon din po si Zacarias, na si Zacarias po ay ang ama ni John the Baptist at siya po ay isang servant sa isang temple, no? Siya po ay naglilingkod sa Panginoon, pero nung siya po ay nagkasala sa pamamagitan ng hindi pananiwala at kawalan ng pananampalataya, siya po ay pinarusahan ng ating Panginoong Diyos. Hanggat hindi po ipinapanganak si John the Baptist, ang parusa po sa kanya
ay hindi po siya makakapagsalita. And even Jesus, nung siya po ay nabuhay dito sa lupa, kapag ka merong hindi magandang ginagawa o hindi magandang kaisa pa ng kanyang mga tagasunod, pinapagalitan niya ito. Excuse me. Ayan. So, napakalinaw, no? Ang ating Panginoong Diyos, He does not tolerate sin. He chastises the children that He loves. So ngayon, ano po, ang purpose kasi nito is for correction. Para matuto tayo. Para malaman natin na mali yung ginagawa natin at hindi po ito tama. So that is an expression of true love para sa akin, ano? Kasi dalawang bagay. God teaches us a lesson, 'di ba? And God actually cares for us. Na merong pakialam ang Diyos sa atin. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, no, 'di ba? Ang opposite po ng love, hindi naman hate eh. Ang opposite ng love ay yung indifference o tinatawag natin sa Tagalog na walang pakialam. Yan po ang kabaliktaran ng pagmamahal. Pero kasi ang mga bata ngayon, no, children nowadays, karamihan nakikita natin naman sa paligid natin. Pagka may ginawa, hinahaya lang na magulang eh. Kahapon lang may kinainan kami na isang hindi naman sikat na restaurant to. Diyan lang sa tabi, ano. Tapos merong isang bata, takbo ng takbo. Hanggang doon sa may mga pagkakataon na nakakaabala na sa ibang kumakain doon na hindi naman sinasaway ng magulang. Yan po ay nagiging gawi na ngayon. Minsan para tumahimik ang bata, bibigyan natin ng cellphone. No? Hayaan nating magingay, hayaan natin makaabala sa iba. Nawawala na po yung pagparusa sa mga bata eh. Kaya akala nila kahit anong gawin nila o pag umiyak sila, ibibigay yung gusto. No? Kaya ginagawa nilang weapon yan. Ang gagawin nila, para makuha nila yung gusto nila, magwawala sila. Kasi ang ginagawa ng mga magulang ngayon, para tumahimik yung bata, ibigay yung gusto. Nung panahon namin, kapag hindi po kami naibili ng laruan, no, sa palengke, at nagwala kami, pagdating mo sa bahay, sure ball po yun. Ay, merong may latay ang aming mga puwet. So, ganun po ayun, no? Ang nangyayari, imbis na yung magulang ang nagkokontrol sa anak, ang anak na ang nagkokontrol sa magulang. Eh, sino po ba ang mas may alam dapat? Sino ba dapat ang mas may authority? Yung anak ba o yung magulang? No. So, isipin po natin yan, ano? Hindi po yan pagmamahal. No? Yung pagtotolerate sa mga anak, yung paghayaan mo na, ibigay mo yung gusto. Hindi po pagmamahal yan. Yan po ay kaduwagan. No? Kaduwagan ng isang magulang na maging responsable. Dahil ang nangyayari, dadating yung panahon na yung bata na yan, lalaki, at magiging, huli na ang lahat, ang magiging ugali niyan, yan ay magiging pasanin na ng iba. No? Na ganyan ang ugali niyan. Hindi nakakatuwa, nakakasama, nakakabigat sa ibang tao. Bakit? Kasi pinalaki natin nang hindi napapalo, hindi napaparusahan, kahit hindi niya alam kung ano ang tama at mali, hindi niya alam kung nakakaabala na siya o hindi. And the Bible teaches us the same also. Pag tinignan po natin, Proverbs 13. Balik po tayo sa Old Testament. Proverbs 13:24. Sabi po rito, He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Yan po sinasabi rito. Hindi po bawal sa Biblia ang mamalo. In fact, sinasabi po rito, pag hindi mo pinapalo at hindi mo pinaparusahan ang iyong anak, galit ka sa anak mo. Hindi mo siya mahal. Pero ikaw, kung nagmamahal ka bilang magulang, sabi dito, but he that loveth him chasteneth him betimes. Minsan, pinapalo talaga. At ang lilinawin ko lang po ulit, no? At paulit-ulit ko sinasabi, hindi po gugulpihin at hindi po yung papaluin hanggang sa konti na lang yung hininga. Ang pagpalo po sa bata, may binigay po ang Diyos na parte ng katawan kung saan pwede nating sinampaluin ng safe. Yan po ang puwet. Yan dapat pinapalo ang mga bata. At hindi po parang nagdugo na abuse na po yun. Ano? Sabi dito, paluin. Hindi patayin. Okay? At pag binasa po natin yung buong libro ng Proverbs, makikita natin dito na yung pamalo na ito drives out foolishness from a child. Sabi dito. At sinabi dito, even delivers his soul from hell.
Ganyan po kaimportante ang pagparusa sa bata pagka siya po ay mali, sapagkat nako-correct po ang bata, no? And then ako ay isang living proof, at maybe siguro yung mga batchmate ko, no? Yan, sina Ma'am Sheila, siguro, sina Brother BJ, siguro hanggang sa kapatid ko na si Nico, na kami ay talagang produkto ng palo. Pagka may kasalanan, palo. 'Di ba ang ano nga natin ang pag nagbabalik tanaw tayo doon meron pa ngang sinasabi doon sa internet na ano ang weapon of choice ng inyong nanay. Pwedeng number 1, hanger. Number 2, walis tambo. Number 3, walis tingting. Ang pinakamalapit po ay number 4, 2x2. Pero again, living proof na ako naman po ay lumaki at naging maayos naman po ang buhay ko. At dahil po yan sa correction na ibinibigay sa akin ng aking mga magulang noong ako po ay bata pa. And then, mahirap po kasi ngayon, yung physical punishment, inaano na yan parang tinathumbs down na nila, ayaw na nila ng physical punishment. Kasi sinasabi nila meron daw mental health, gano'n. Hindi naman ho nasa dinidisregard natin. Naniniwala naman tayo siguro na merong mental health issues talaga. Ang problema lang ho kasi yung mental health na to inaabuso. Na para bang lahat na lang masama sa mental health. Sabi po ng Biblia hindi naman basta nasa tama lang. So ayan po, no. Sana baka mabigyan natin ito ng isa pang devotion, Lord willing, tungkol sa mental health. So ayan po, no. Una, God does not tolerate sin. God punishes his children. And then number 2, the world also thinks that love is all about feelings, no? Pakiramdam lang ang pagmamahal. Kaya nga ang dami ngayong mga relasyon na napakahina. Very weak relationships. Bakit? Kasi ang foundation nila feelings lang, 'di ba? Ang dami ngayong heartbroken, ang dami ngayong mayroong broken relationships. Bakit? Kasi yung kataasan ng feelings na yan, yung at the height of the feeling, syempre binibigay na nila lahat all out na. All out na ng pagmamahal, no? Kaso ang pundasyon nun, feelings lang. At usually, yung height nito, yung pinakatugatog ng feelings na to, ay nararamdaman mo sa simula pa lang ng inyong relasyon. Sa panimula pa lamang. Pag binigay mo na lahat, no? Hindi mo pa naman kilala talaga yung tao na yon, pagka nagkaroon ng konting problema, dahil apakababaw ng pundasyon, wala na. Doon na nagkakaroon ng galit. Minsan may napapanood nga ako yung sa Facebook ba yon, nagbibideo sila, umiiyak lang. Tapos sinasabi nila, may napanood po ako sabi niya, mahal mo ba? Oh, mahal ko na. Tapos sinuntok-suntok niya yung mga halaman kasi nagwawala siya. Kawawa yung mga halaman walang kalaban-laban. Pero nauso na ngayon to, no? So, bakit kaya ganun? Bakit dumadating sa ganun? Kailangan mong i-video na sinasaktan mo yung mga halaman. Kasi nga po, pakiramdam lang. Walang pundasyon kundi pakiramdam lang. Ngayon, sinasabi ko nga po sa ating mga young people, be wise. No, be wise. Make sure na kung magkakaroon ka man ng relasyon ngayon, you get to know your future spouse very deeply. Malalim na pagkakilala. Wala namang masama po na makaramdam ng pag-ibig. Yan po ay normal sa tao. Pero katulad ho ng ating lagi sinasabi, no? Ito dapat ay isang starting point lamang. Nakaramdam ka ng pagmamahal sa isang tao. Yun ang starting point. Pero hindi dapat yun natatapos sa ganun. Dapat natatapos siya sa pagkilala. At sinasabi nga natin love is not a choice, but is not a feeling, but a choice. No? Kasi pagka nawala na yung excitement, nawala na yung spark, now you need to choose to continue loving that person. Sabi ng Biblia, ang Panginoon natin, God expresses His love through sacrifice. No? Hindi feelings, but through sacrifice. Basahin po natin Ephesians 5:1-2. Sabi po rito, Ephesians 5 verse 1-2, be therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor.
ang ating Panginoong Diyos sa kanyang ganun na lamang ang pag-ibig niya sa atin na siya po ay pumayag na ang kanyang kaisa-isang anak ay maging sakripisyo para sa ating mga kasalanan. In fact, ito nga po ang ating inaalala ngayong linggo, 'di ba? Holy Week, ang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo para dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito po ang inaalala natin ngayon, and I dare say na this is the greatest sacrifice, 'di ba? Na ibinigay ng Diyos para sa mga tao. Kaya nga po, for the last 2,000 years, we acknowledge and we celebrate this every year, no? So that way, no, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo, no, ng kaligtasan at makaiwas tayo sa impyerno, sa habang buhay at walang hanggang kaparusahan. So, by believing in Christ, no, sa ating binasa rin kanina, sa ating pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo, na siya po ay nung nabuhay sa lupa, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at sa pangatlong araw siya po ay nabuhay na maguli para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pag sinampalatayanan po natin ito, pag tayo nagtiwala sa kanyang ginawa dito, we are born again as children of God. And Jesus agreed to be that sacrifice, no? Nag-agree yung Ama na maging sakripisyo ang ating Panginoong Hesukristo, at ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay nag-agree din. He is obedient unto death. No? Sabi riyan, katulad po ng diniscuss natin last 2 weeks ago sa ating last hardin ng panalangin, diniscuss po natin doon, ano ba ang give up ni Kristo? Ano ang sinacrifice ni Kristo para siya sumunod sa Diyos Ama para magkaroon tayo ng Savior, para magkaroon tayo ng tagapagligtas. And that is how God expresses His love to us through sacrifice. Napakalalim po. Hindi mababaw na pakiramdam, kundi malalim na sacrifice. Yan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. And that really makes sense, no? Kasi kung mahal mo ang isang tao, kung if you love someone, ano ba meron pa bang meron pa bang better way to express your love kundi magsakripisyo ka para sa taong minamahal mo, 'di ba? And 'di ba? And then that is how you identify how much you love someone is. Gaano ba kalaki yung kaya mong isakripisyo para sa mga taong mahal mo. Just like when Jesus lived on this earth, no? Pag kasi sinabi mong may sacrifice, may kasunod po itong action. And usually, kapag meron tayong sinasakripisyo para sa taong mahal natin, itong gini-give up natin na ito yung mga gustong-gusto natin eh. O kaya ito yung mga binibigyan natin ng effort para maiparamdam natin yung pagmamahal natin sa isang tao, sa mga tao, di ba? Katulad nung si Cristo ay nandito, wala namang mga kotse pa noon, pero he traveled by foot para makarating siya sa iba't ibang lugar para mag-preach tungkol sa kaharian ng Diyos, para magpakain sa mga nagugutom, sa mga mahihirap, para siya po ay magpagaling ng may sakit, bumuhay ng mga patay, mag-perform ng mga miracles, di ba? Ginagawa niya ito, napapagod din siya. Remember, 100% God, 100% man. Meron siyang physical na katawan. Napapagod din siya, di ba? Nagugutom din siya. Pero ginagawa niya ang lahat ng ito for what? Ang lahat ng sakripisyong ito for what? For His love and compassion sa mga tao. And that is true love, mga kapatid. So, those are just the two. Pero for the sake of time, what are other ways na ginagawa ng ating Panginoong Diyos para i-express ang kanyang pagmamahal sa atin? Basahin po natin, Psalm 86:15. Sabi po rito, Psalm 86:15, But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. Sabi po dito, God love us through His compassion, grace, long-suffering, mercy. Ayan, pag-focus mo muna tayo sa unang apat. Kaya nga po kapag tayo nagkasala, no, hindi naman agad tayo napaparusahan eh. Di ba? Bilang kanyang mga anak, binibigyan tayo ng Diyos ng oras, no, na ma-realize natin na tayo nagkasala at humingi tayo ng tawad sa Kanya.
Kasi kung let's say nagkasala ka ngayon tapos after ilang minuto may parusa agad, ay talaga naman pong titino tayo, no? Talaga mag-iisip muna tayo ng makailang beses bago natin gawin yung kasalanan na yan sapagkat kung andyan agad yung parusa eh. Pero ang ating Panginoon, sinasabi nga po dito, meron siyang compassion, meron siyang grace and long suffering and mercy. Na bagamat nagkakasala tayo ngayon, ang parusa natin wala pa dahil meron pa binibigay na pagkakataon sa atin ng Panginoon na tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. At sinasabi rin po dito na ang ating Panginoon, siya po ay merciful and long suffering, hindi dahil gusto niya, no, na tayo ay patuloy na magkasala. Pero binibigyan lang po niya tayo ng chance sapagkat napakahirap po na ang Diyos ang magparusa sa atin. Kahit po sa panahon natin ngayon, tinatawag din po ito na grace period. You know? Tayo po ay living in the grace period of God na hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? May grace period pa eh, para ang tao makarinig pa ng mabuting balita, para ang mga tao magkaroon pa ng pagkakataon na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang magkaroon ng kaligtasan mula sa impyerno. Bakit? Sapagkat pag pumayag na ang Ama na bumalik na si Kristo dito sa atin, wala na po, tapos na po yung grace period. At lahat po ng hindi nagsampalataya at hindi nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo ay makakaranas po na tinatawag natin na wrath of God o yung puot ng Panginoon. And it will be too late, no? Kaya nga po, habang may oras pa, habang ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay pa ng kanyang habag, no? While He is still being merciful, believe on the Lord Jesus Christ. Yung kanya pong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang death, burial, and resurrection for the forgiveness of our sins. And yung fifth one, di ba? God loves us through His truth, no? Sa kanyang katotohanan. And again, para sa akin, that is true love. That is true love. Bakit? Walang ipine-present mo yung sarili mo kung sino ka eh. No? Kumbaga kapag may nililigawan ka, ikaw ito, walang pretentiousness, walang sugar coating, no? Ito yung ugali mo, di ba? Ito yung ikaw, natunay na ikaw. Bakit? Para pag minahal ka din ng tao na yon, when that other person chooses to love you, walang surprises, no? Kaya nagkakaroon tayo ng minsan sa kwentuhan, ano? Sabihin, buti pa, no, nanliligaw to eh. No? Panay ang padala ng kung ano-ano eh. Ngayon, hindi ka man lang mabate, no? Ng good morning. may mga ganong may mga ganong mga kwentuhan eh. Bakit? Kasi nung nagliligawan pa lang, may mga ano na, di ba? Para mapaamo yung babae, ang ginagawa lahat talagang pakitang gilas. Pero ang Panginoong Diyos po natin hindi po ganoon. Ang ating Panginoon Diyos, i-reveal niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na kasulatan kung sino siya, ano siya, at anong klaseng Diyos siya. No? Ito siya po ay merciful, long-suffering, He does not tolerate sin. Siya po ay just God, siya ay makatarungan, no? Pero siya rin po ay loving God. So lahat po ibinigay sa atin. At tayo na lang po bilang tao ang magpapasya kung mamahalin po ba natin ang ating Panginoong Diyos, no? Parang ito lang yan eh. Ito binreveal ng Panginoon kung sino siya talaga, anong klaseng Diyos siya. Ang nangyayari po kasi sa atin ngayon, ang tao nagkakaroon ng sariling image ng Diyos sa kanyang isip na hindi naman biblical, na hindi naman ni-reveal sa Bible. Katulad ng sinasabing God is love, lahat ba ng ginagawa ng Diyos ay love? Oo. Pero nakakalimutan nila, 'di ba, na ang Diyos ayaw din ng kasalanan, na ang Diyos nagpaparusa din. Kaya nagkakaroon ng kagulatan pagka nagbasa sila ng Biblia, pinarusahan ng Diyos yung ganito ganyan. Akala ko ba God is love? Oo, totoo 'yun. Pero kulang ang pagkakilala sa Panginoon. Kaya mas pinakamaganda po, kilalanin natin ang Panginoong Diyos sa kung ano po ang sinusulat at nasusulat sa Biblia, hindi po sa ating mga isipan. And then sinasabi nga rin po dito, no, God has been described in the Bible as the God of truth. Yan po ay sa Psalms 31. Makikita po natin yan. Psalms 31:5. Sabi dito, into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth.
Kaya nga po tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay may pinangahawakan, no, na pangako bilang kanyang mga anak. Alam natin na ang Diyos na ating sinampalatayanan, ang ating Diyos na sinasamba sa Spirit and in truth, hindi siya magsisinungaling sa atin. Hindi niya tayo lolokohin at hindi niya i-break ang promise niya sa kanyang mga anak. And this is true also, no, that He has revealed unto us through His Word what kind of God He is. Diba? Tulad ng binabanggit ko kanina, dagdagan lang po natin ang ating Panginoon, all-powerful, all-knowing, all around us, merciful, long-suffering, full of grace and love and truth. But He is also a just God who punishes those that sin against Him. Siya rin po ay tinatawag na sovereign God. Ginagawa niya kung ano ang kanyang kagustuhan. Bakit? Kasi sa kanya lahat ng authority. Bilang siya ay Diyos. And also, siya po ay nagagalit, di ba? Bilang Diyos, siya rin po ay nagpaparusa doon sa mga taong nagpo-provoke sa kanya, no? Yung patuloy na nagkakasala. And then the Bible says also that He is a jealous God because we should not have other gods beside Him. Ito po ang ilan sa mga attributes ng Panginoon na ipinibigay niya sa atin at pinapakilala niya sa atin. And the Bible, as the Bible reveals these truths about God, it is now up to us to choose to love God back. To love God back, yes. Kasi siya, kahit siya po ay Diyos, binigyan niya po tayo ng choice. Ayan. Sabi po sa 1 John 4:7-8, dito na po tayo magtatapos. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth God, for God is love. Sabi po rito, God is love and we are also commanded to love one another. Pero maging maingat po tayo sa pagmamahal na ibibigay natin sa bawat isa. Nawa ang pagmamahal na ito ay hindi yung pagmamahal ng mundo, kundi kung ano ang dinidescribe, ano ang definition ng pagmamahal ayon po sa banal na kasulatan. Hindi, not as the world defines love, but as how Christ loved us as His church, and as how God loved us as His children. Nawa po ay naging blessing ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Tignan ko naman po kung may mga humabol po sa atin sa ating live. Ayan. Deacon George, okay, salamat. Sino pa? Teka, basahin ko lang. Magandang hapon po, Nanay Lourdes Mercalessia, Tibet Akong, good afternoon. Doc Nico Salonga, good afternoon po. Tingnan ko lang po itong... Sige po. And then, nakasama rin po natin ngayong hapong ito, Yula Stanislaw Jacinto, good afternoon po. And then si Laarni Adrias, good afternoon. Si Shalini Gloriani, good afternoon din po. Ayan. Excuse me po. At tayo po ay dadako na sa ating prayer time. Please pray with me. And then kung meron po akong makaligtaan, pakisama po sa ating personal prayer time. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin. Na ngayong linggo nga po ito, aming muling ginugunita. Nawa, Panginoon, sa aming muling paggunita ng inyong pagmamahal sa amin, maging sa sakripisyo po ng aming Panginoong Hesukristo, ay maintindihan naming lubusan kung anong klaseng pagmamahal, kung gaano kalalim ang inyong pong pagmamahal sa amin, na hindi po namin kailanman matutumbasan. At kayo bilang Diyos, pagkatapos po ng lahat ng pagpapakita nyo ng pagmamahal sa amin, binibigyan nyo kami ng pagkakataon, mamili, Panginoon, kung kami po ay kumamahalin namin kayo pabalik. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng nakikinig, lahat ng makakarinig pa, Panginoon, may you open their eyes, may you open their hearts, O Lord, so that we realize na kahit magmahal kami
ng 100%, kulang pa. At nararapat lamang, Panginoon, na mahalin ka namin pabalik. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa inyong salita, sa inyong wisdom na ibinahagi nyo sa amin ngayong hapong ito. Na kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan. Patuloy niyo pong hawakan ng kanilang mga buhay, pahabain po ito, Panginoon, at patuloy niyo pong pagpapalain. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy nyo kami dinggin ang aming pasasalamat, Panginoon, ang papuri sa inyo sa mga answered prayers, Panginoon, maging, Panginoon, sa mga pinagaling nyo sa karamdaman, sa mga pananalangin, Panginoon, na na inyong tinutugon, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may karamdaman, si Dory Grifalda at si Cornelio Grifalda, pagalingin niyo po sila. Maging, Panginoon, si Ana Pulido na may goiter problem. Dalangin namin ng speedy recovery ni Gay Castillo Dr., Casen Castillo, Eliza Rojas, Norma Castillo, maging sina Sister Dang, Panginoon, ang kanyang full recovery. Dalangin namin, Panginoon, pagalingin niyo po si Ma'am Adel Mabalot na may osteoarthritis, maging ang Ima Zenny para sa kanyang health. Kayo po ang humawak sa kanya, Panginoon. Dalangin din namin ang Pastor Fred Silaw sa kanyang heart disease. Kayo po magpagaling dito. Ang Ma'am Baby na may high blood pressure, pagalingin niyo po siya. Maging sina Ate Percy at JJ Zapata na sa kanilang mga karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, si Laila Go, pagalingin niyo po ang kanyang kidney stone, maging ang high blood po ni Sister Salvacion Vargas. Dalangin namin patuloy, Panginoon, si Leonardo Saren, pagalingin niyo po sa kanyang karamdaman. Ang Nanay Elvie Rivas, sa kanyang sakit ng likod, siya po niya pagalingin. Dalangin ko rin, Panginoon, na hawakan niyo si Kevin Bihasa na may heart enlargement. Ngayon din, Panginoon, ang bukol sa leeg ng Nanay Lourdes Bercalesia. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Pastor June Ortega, ang palakasin niyo po siya sa kanyang sa kanyang operation. Siya, kayo po ang humawak sa kanya, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na hindi na po umabot sa bypass operation ang kanyang karamdaman. Dalangin din namin si Mama Glo Agudon, bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan. Ang Pastor Nelda Tour, hawakan niyo po at maging normal po ang kanyang high blood pressure. Maging ang mga anak po ni Angelica de Guzman na may ubos, siya po inyong pagalingin. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na may malupang karamdaman, sina John Santos, Esther Mariano at Rex Rosales na may nagdadialysis, sina Emma Reyes, Dorea Jade Borja, Corazon San Jose, Julita Elizaralde, Jesus Juarez, Mary Ribamonte at Amparo Cruz na may cancer. Maging sina Efren Inocencio, Berbardo Lopez, Perlisca at Frank Hardy na may mga komplikasyon sa diabetes. Hawakan niyo po kanilang mga kalusugan, maging ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga expectant mother, Sister Agnes Casiao and Sister Arabel Ocampo, hawakan niyo po sila at panatilihing malusog ang kanilang mga pangangatawan, maging ang kanilang mga babies. Dalangin ko, Panginoon, ang aming mga prayer request, ang mga anak po ng Preacher Gary, Sister Dang, sina Grace, Faith, and Mercy, kayo po magpalat, magabay sa kanila. Dalangin din namin ang Preacher Gary, Sister Dang, patuloy niyo po silang ingatan at pagpalain sa patuloy po nilang pagministeryo sa hardin ng panalangin. Dalangin namin ang continuous growth and health ng grandchild po ni Yan Uido Madsarivic. Ngayon din, Panginoon, si Emily Muse, patuloy namin hidadalangin ng strength and grace, Panginoon. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang health po ng Sister Yoli Jacinto, Christine Sarmiento and family. Pagilingin niyo po sa sila, Panginoon. Ngayon din ang wisdom, knowledge and understanding studies ng Brother Shem, kayo po ang humawak sa kanya. Ngayon din patuloy niyang bigyan ng strength and health ang Ma'am Sheila, maging wisdom po sa kanyang mga endeavors.
Dalangin namin ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos ng kanyang petition papers, ang Sister Doris Santos, patuloy niyo bigyan ng physical and spiritual strength. Dalangin din namin, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka, and Brother Shan, maging ang Digan family, kayo po mag-ingat sa kanila. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Ma'am Jenny Rapista, ang ministry po ng Pastor Gerald Rapista at Ma'am Jenny Salawan Antique, kayo po magpala sa kanila, ang health at protection, ang heart's desires po ng Ma'am Baby, kayo po ang tumugon po rito. Patuloy namin nilalapit ang spiritual strength for Carpio family, ang guidance and provision po para sa Inocencio and Abdul Razak families. Dalangin din namin, Panginoon, ang Ate Beth Akong maging kanyang pamilya, patuloy niyo po silang gagabayan. Ngayon din ang health ng family and loved ones po ng Nanay Tuding Severino. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Baptist Summer Camp gaganapin po ngayong linggo. Ingatan niyo po ang mga campers, nawa, Panginoon, ay magamit niyo rin po ito upang mas tumatag pa ang kanilang spiritual na buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang kalakasan, kalusugan, and heart's desires ng Nanay Susan Jose Gloriani, maging ang good health and pag-ingat po sa family ng Sister Alexis Salazar. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Agnes Cassia, bigyan niya po siya ng maayos na kalusugan at wisdom po sa mga desisyon na kanyang gagawin, maging ang kanilang pinansyal na pangangailangan at kanilang kalusugan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang pag-iingat niya po sa mag-ama ng Sister Lynn Hapitana sa biyahe po ng kanyang hipag papunta sa Iloilo. Ngayon din patuloy niyong gabayan ang kanyang mga anak at ingatan sa kanilang pagpasok sa eskwelahan at hawakan niya rin po ang kanilang kalusugan. Dalangin namin, Panginoon, ang Yabut family, ang Nanay Ami, Tatay Ferdy, sina Pat, Nico at si Tamad Card, patuloy pong gabayan at kaawaan ang pamilyang ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang pag-aaral ni Jo Marie, hindi po ang kalusugan ng family po ni Sister Rowena Galdones. Ingatan niyo po si Rosario Galdones, maging ang kanyang manugang, hindi Panginoon, at ingatan din po ang Sister Marian. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang pamilya po ni Carmelita Belen, ang kaligtasan po ng kanyang pamilya, maayos na kalusugan, spiritual growth, ang lisensya po ng Brother Wilson, ang kanyang pagba-Bible school, maging ang pag-aaral po ng mga bata, ang kanilang mga ministry, at patuloy, Panginoon, na ingatan din po si Lisa Hardiniano at ang kanyang anak na si Marlon Hardiniano. Dalangin ko po ang Zapata family, patuloy niyo pong ingatan at kaawaan. Ngayon din, Panginoon, ang nilalapit po ng Sister Gwyneth Belen, maipasa po niya ang kanyang mga exam and college entrance exams, ngayon din ang kaligtasan ng bawat isa at kanilang pinansyal na pangangailangan. Patuloy niyo pang ingatan sa araw-araw ang Sister Venus, maganyang-kanyang pamilya, maipasa po ang kanyang exam, patuloy na bigyan ng wisdom and knowledge ng pag-aaral. Sa kanyang pag-aaral, patuturo ng bata, ingatan po sila at bigyan po ng extra blessing. Patuloy ko pang nilalapit, Panginoon, ang mga pastors, ang mga nangunguna po sa mga ministries at sa mga gawain, Panginoon, maging sa camp. Kayo po ang gumabay sa bawat isa, Panginoon, at bigyan niyo rin po sila ng wisdom, knowledge, and understanding as they preach on your gospel, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, ang mga elders na nabanggit namin kanina, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan, maging ang kanilang mga pangangailangan, pinansyal, ay kayo po ang tumugon dito. Kung may karamdaman man, Panginoon, kayo po ang pagpagaling sa kanila. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga online ministries, ang Hardin ng Panalangin, ang Bountiful Feastings on the Divine Verses, ang may kaagapay, ang of word and of prayer, ang may tiyak na kaligtasan, at ang biblical teachings and studies of MIBC Burgos, Panginoon. Kayo po, Panginoon, magpala sa bawat isa sa mga nakikinig po sa mga online services. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagpapatuloy ng mga gawaing ito na makatulong po sa pagpapatibay ng espiritual na mga na buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ang dalangin ko, maging ang lahat po na nakikinig ngayon,
makikinig pa ang kanilang heart's desires, Panginoon. Kayo po ang tumugon dito. Patuloy niyong ingatan ng bawat isa. Patuloy niyong gamitin ang hardin ng panalangin upang maging biyaya po, maging pagpapala po sa bawat isa na nakikinig. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. At paumanhin lang po, nakikiuso po ako sa sa sakit na ubo. Pagka may usong sakit dati ang binabagayan kong uso yung sa damit, no? Ngayon sakit na. Dati suot, fashion, no? Ngayon ang binabagayan ko na sakit. Alright, muli maraming salamat po. We appreciate you all. Batiin lang po natin lahat po ng nakasama natin ngayong hapong ito, no? Tignan ko lamang po rito sa ating chat. Ito pala. High-tech pala kami ngayon. Kaming chat. Okay. Of course, Digan family, magandang hapon po. Salamat po. Kay Sister Helen Ortiz Porras, good afternoon po. Brother Eugene Cabaya, good afternoon. Nakasama rin po natin Sister Carmelita Belen, Patricia Yabut, at Nanay Amihan Yabut. Muli salamat po sa inyong mga puso, sa inyong pong generous hearts. Kasama rin po natin Nanay Doris Santos, Sister Baby Aya Avestros, good afternoon din po. Deacon George Cardenas, opo, hindi po ako yung kumakanta. Huwag niyo na pong pilitin. And then Ma'am Baby Villamel, again maraming salamat po Ma'am Baby, maging kay Sister Sarah sa inyo pong generous hearts for our campers. Yan din kasama natin Brother Alexander Mabansa, good afternoon po. Nanay Susan Jose, Nanay Elvi Rivas, magandang hapon po. Nanay Faye Carpio at Papa Olive Rivas Maximo, good afternoon po. At Beth Acong, good afternoon. Kasama rin po natin Nanay Lourdes Mercalesha, si Doc Nico Salonga, good afternoon po. Deacon Kent Avestrus, magandang hapon po. And then happy birthday po kay Sister Lynn. Ayan. And then si Yula Estanislao Jacinto, good afternoon po. Salamat po sa pagsama nyo sa amin sa Hardin ng Panalangin. Ang Nanay Rowena Galdones, good afternoon po. Sister Shalini Gloriani, good afternoon. La Arnie Adrias, magandang hapon din sa iyo. And then nakasama rin po natin Sister Bingrain Severino at si Isabella Cristobal, good afternoon po. At pamanhin po at hindi po nakapag-comment ang Sister Sheila sapagkat na lobat po ang isang laptop. Kung may mag-donate po joke lang po. Mamaya po ay magko-comment po siya, magcha-charge lamang po siya ng kanyang laptop. Ayan po, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Kung meron po akong hindi nabati ay humihingi po ako ng pamanhin. At kung kayo po ay mapapadaan, mag-leave lang po kayo ng emoji or comment upang mabati namin kayo. Muli, ito po ang inyong lingkod, Brother Lester Yabut, kasama po ng Sister Sheila and Brother Shem. At kami po ay muli nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsama niyo sa Hardin ng Panalangin. Ito po ay babalik sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua. Sa ganap po ng alas 5 ng hapon, kasama po niya ang Sister Dang. And bukas po, sa ganap ng alas 5 ng hapon, ang ating midweek service sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Magandang hapon po sa bawat isa. Patuloy lang po tayo magtiwala sa Panginoon and God